Minamahal ko ang bayan ko, tinutupad ko ang aking mga tungkulin, sinusunod ko ang kanyang mga lituntunin. Magandang umaga sa inyong lahat at sa mga taong hindi marunong sumunod sa batas ng kalsada. Para rin nga pala sa kaalaman ninyong tagapakinig, hindi rin ako Pinoy na Pinoy. Marunong lang ako sa magandang lengguwahe ng Tagalog. Kaya paumanhin po sa mga batang langsangan na hindi ko kailanman ako maaabot dahil tunay na nakatira ho ako sa Estados Unidos. Maglaro na lang kayo ng Dota. Balik sa ating problema. Matagal na rin ako nakatira sa Pinas para malaman na talagang pinanganak ng ang mga driver dito. Biro mo naman tatawid ho isang tao at hindi ho unggoy yan. Yun ay kung nasa tamang tawiran ng taong yun. Dahil kung hindi, ikaw naman unggoy, ang ginawa ang mga overpass o kaya walkways kung tawagin sa aming bansa sa dahilan na makatawid ng tao ng ligtas sa nakakamatay na lansangan. Ginawa ang kalsada para sa mga kotse, hindi para gawing patintero laban sa sasakyan. Mangyayari sa bakal ho mga yan at pag buminggo kayo, tiyak na kamatayan ang premyo nyo, hindi po 1 million pesos. Marunong naman tayong mga Filipinis magbasa, di ba? Kahit ba hanggang grade 5 lang inabot ng iyong edukasyon, ay niluwal ka ng sistema na makakabasa at makakaintindi ng Ingles. At ito pa, mas dihamak na mas magaling ang mga Filipinis sa Ingles kaysa sa Indonesia, Malaysia, at Thailand. Kaya ang tanong ko sa mga unggoy na to na tawid ng tawid, marunong nga ba talaga kayong magbasa? Kaya ho si Ginoong Bayani ay gumawa ng paraan para maayos ang sistema ng palatandaan sa kalsada. At iyon ay gawin lahat Tagalog ang mga signboard. Gumana ba? Hindi! Ubod ng talaga mga to. Imbitasyon pa pala para sa kanila ang mga karatalang iyon sa kanilang pagtawid. Sana nga may masagasaan sa inyong mga Ano nga ba pwede natin gawin sa mga taong ito? Dali lang, lagyan ng electric fence ang mga island ng kalsada para tuluyan na hindi tumawid ang mga na to. Para sa mga nagmamaneho ng latang iyan, mag-minor naman kayo para sa mga na to. Alam nyo na nga hindi marunong magbasa mga ito, kaya pagbigyan nyo na at tapakan ng kaunti yung break, okay? May iba naman tayo, alam nating magaling ang mga Filipinis sa lahat ng larangan. May mapunta man sa science, math, at political science. Tingnan mo kung gaano kayaman ng mga mayor at gobernador natin. Marami sa ating mga Filipinis ang naghihirap dahil sa isang panaginip na yayaman tayong lahat pag hindi korap ang presidente o mayor ng lungsod. Pero alam nyo ba na kayo pa nga ang dapat magbayad ng buwis para magkapera ang gobyerno natin? Pag huminto lahat ng Filipinis sa pagbabayad ng buwis, babagsak ang sistema at magiging uhaw sa pera ito. Martial law bagsak natin at pangatlong people power na naman tayong mga alipin. Astig. Tunay na sa atin ang pag-asenso dahil yang na mayor na binoto mo ay wala nang pakialam sa'yo kundi yung natitirang pera sa bulsa mo. Tandaan nyo, mas makapangyarihan ang taong bayan kaysa sa nakaupo sa gintong trono. Kaya nga constitution at hindi imperialism ang bansa natin. At para maiwasan ng pag-abuso, basahin nyo ang Philippine Constitution, yung revised version ho, para maging ehemplo sa iba na walang kwentang umasa sa mga nakaupo sa pwesto. Period. Pinagtatanggol ko ang mamamayang Pilipino, mga karapatan nila'y kinikilala ko. Ginagalang ko ang aking kapwa-tao, pinaglalaban kong dangal ng bayan ko.